Magandang araw. Ako nga pala si Ginoong Charles C.N.S. Sukapko, guro sa Araling Panlipunan 9. So ngayong araw, tatalakayin natin ang tungkol sa paaralan natin ang tungkol sa demand at supply. Ang ugnayan ng presyo at demand. Batas ng demand, ang dami ng demand ay mababa kung ang presyo nito ay mataas at tataas ang dami ng demand kung ang presyo nito ay mababa. So, ibig sabihin, ang dami ng demand ay nakadepende kung magkano ang presyo ng isang bagay. So, kung mataas ang presyo ng isang bagay, so mababa ang demand kasi mataas ang presyo. Lalo na kung ang budget ng mga mamamayan ay hindi ganun kalaki at limited lang ang kanilang budget or may iba na nakalaan sa kanilang mga budget. So, ang demand sa isang produkto ay nakadepende sa presyo. Pag mataas ang presyo, mababa ang demand nito. However, kapag mababa ang presyo ng isang produkto, mas marami ang bibili nito kasi mas marami ang nakaka-afford. Kasi nga, mura ang presyo. So, pag mura ang presyo, mas tataas ang demand kasi mas lumalaki ang purchasing power ng mga mamimili kasi mababa ang presyo. Batas ng presyo at supply, ang pagtaas ng presyo ay nakakahimok sa mga producer na magdagdag ng dami ng supply. At pagbaba ng presyo ay nangangahulugan din ng pagbaba ng dami ng produkto at serbisyo na handang gawin nito. So, sabi nga dito, so nahihimok ang mga producer magdagdag ng dami ng produkto pag tumaas ang presyo. Lalo na kung ang produkto na kanilang binebenta ay basic needs o maraming tao ang gumagamit. So, pag nagtaas ng presyo, magiging advantage ito sa mga negosyo. Mas kikita sila ng mas malaki, lalo na kung yung tumaas na presyo na yun ay basic needs ng mga tao. At pagbaba ng presyo ay nangangahulugang din ng pagbaba ng dami ng produkto at serbisyo na handang gawin ito kasi nga mababa ang presyo. Marami ang nakaka-afford at marami ang gusto mag-avail ng isang produkto o serbisyo kasi afford nila yung presyo kasi mababa ito. Makikita mo ang interaksyon ng dami at ng interaction ng demand at supply bilang isang mahalagang salik sa pagtugon ng pangangailangan tungo sa pagtamo ng pambansang kaunlaran. Sa iyong pagtahak sa landas ng kaalaman, ikaw ay haharap sa mga teksto at panghamong gawain na sadyang pupukaw ng iyong interes at magdudulot sa iyong kaalaman. Inaasahan na ikaw ay makapagpapaliwanag sa interaksyon ng demand at supply at paano nalalaman ang equilibrium price at quantity. Makapagsusuri ng shortage at surplus at makapagmumungkahi ng paraan ng pagtugon sa mga suliraning dulot ng shortage at surplus. Kapag nagaganap ang equilibryo, ay nagtatabo ng kasiyahan ang parehong consumer at producer. Ang consumer ay nabibili ang kanilang nais at ang producer naman ay nakapagbebenta ng kanilang mga produkto. So madaling salita, ang equilibryo dito na nagkakasundo ang consumer at ang seller or producer. So dito, nagkakasundo sila sa isang presyo na magmi-meet sila. So kumbaga, naibibigay ng seller ang produkto sa consumer nang hindi sila lugi at kumita sila.
while ang consumer naman, nakukuha nila ang isang produkto nang hindi rin sila lugi and at the same time, nakukuha nila na naaayon sa budget na meron sila. Ekwilibryo ay isang kalagayan sa pamilihan na ang dami ng handa at kayang bilihin, produkto o serbisyo ng mga consumer at ang handa at kayang ipagbiling produkto at serbisyo ng mga producer ay pareho ayon sa presyong kanilang pinagkasunduan. So technically, ang ekwilibryo, so dito nagkakasundo ang consumer at ang producer or seller. So dito, nagmi-meet sila. So nagkakasundo sila sa isang presyo na walang malulugi both party. So both party is magbe-benefit. So equilibrium presyo ang tawag sa pinagkasundoang presyo ng consumer at producer. So ito yung equilibrium presyo. So dito yung presyo na nag-meet sila at nagkasundo sila. So equilibrium dami naman ang tawag sa napagkasundo ang bilang ng mga produkto o serbisyo. So ito naman yung dami ng produkto na makukuha na napagkasunduan nila. Ekwilibryo sa pamilihan ay ang punto kung saan ang quantity demanded at quantity supplied ay pantay o balanse. Kung makikita nyo sa illustration sa larawan, so nakaturo yung equilibryo kung saan nag-meet yung demand at supply at ang shortage at surplus. So kung doon, ibig sabihin, doon sila nagkasundo. So ito ay tinatawag na equilibryo. Tandaan na nagkakaroon lamang ng equilibryo sa pamilihan kung balanse ang parehong dami ng supply at dami ng demand at nagaganap ito sa isang takdang presyo. Kapag alinman sa dalawang panig ang naging mas malaki o mas maliit ang bilang, hindi na ito magiging balanse. Sa presyong 3 piso, ang quantity supplied at quantity demanded ay pantay. So, ibig sabihin, sa presyong 3 piso, doon sila nagkasundo. So, ito ay ekwilibryo. Sa presyong mas mataas sa 3 piso, mas maliit ang quantity demanded kaysa sa quantity supplied. So, dito, magkaiba na yung bilang nila. So, hindi sila nag-meet sa presyong 4 pesos. Sa presyong mas mababa sa 3 piso, mas malaking quantity demanded kaysa sa quantity supplied. So, pag 2 pesos, hindi rin pa rin sila pantay. So, mas may lumamang pa rin. So, sa presyong 3 piso, doon sila nagkasundo. So, doon sila naging pantay. So, doon sila nag-benefit parehas. So, itong illustration na to, sa presyong 3 piso, dito sila nagkasundo. So ito na yung tinatawag na ekwilibryo. Nakikita natin sa illustration, pag ang guhit ay pakaliwa, ibig sabihin ito ay tumataas. Habang pagpakanan ang direksyon ng isang slope, ito ay bumababa. So ang supply ay tumataas, ang demand ay bumababa. So, ang dami ng curve ay nagpapakita ng quantity demanded sa magkakaibang presyo. Mapapansin din ang pagbaba ng slope. So, dito bumababa ang demand. So, sumunod, ang supply curve ay nagpapakita ng quantity supplied sa magkaibang presyo. Mapapansin na pataas ang slope. So, ito yung supply ay naman ay pataas. Sa punto C naman, ito ang punto ng ekwilibryo sa pamilihan kung saan ang quantity demanded at quantity supplied ay pantay. So dito na sila nagkasundo. So dito na sila nagtagpo. Nagkasundo na sila sa presyo ng isang produkto. At ito ang tinatawag na ekwilibryo. Ang shortage ay nangyayari kung mas marami ang pangangailangan kaysa sa dami ng panustos. Ibig sabihin, mas malaki ang demand kesa sa supply. Kaya nagkakaroon ng shortage. Maraming mga tao ang may kailangan ng produkto, ngunit kokonti ang supply. So kumbaga, hindi kayang supplyan ng supply ang pangangailangan ng mga tao. So kaya nagkakaroon ng shortage.
Surplus naman ay nangyayari kapag mas marami ang supply o panustos kaysa sa dami ng pangangailangan o demand. So nangyayari naman ito pag sobra-sobra ang supply, ngunit kokonti lang ang demand. So ito yung tinatawag na surplus. So kaya nga tendency sometimes hindi rin maganda masyado ang surplus So kagaya na nangyayari sa Baguio, pag sobra-sobra ang supply ng mga kamatis at ng iba't iba pang gulay, so pag hindi ito mabenta, ang ginagawa ay tinatapo na lang ito. So, isa yun sa problema ng surplus kasi mabubulok. So, kaya yun lang yung hindi kagandahan sa surplus. So, kapag hindi siya na-consume, maaari siyang mabulok. Pero may mga produkto naman na okay lang na magkaroon ng surplus kagaya ng damit. But yung mga produkto na madaling ma-expired, so iyon lang yung hindi maganda na pwedeng mangyari. Sa presyong ₱3, ang quantity supplied at quantity demanded ay pantay. So meaning to say, sa ₱3, dito sila nagkasundo. So parehas silang nag-benefit sa presyong ito. Walang nalugi at wala ring lumamang. So equally siya na-distribute. Sa presyong mataas sa ₱3, mas maliit ang quantity demanded kaysa sa quantity supply. So, kaya siya ay naging surplus. Ibig sabihin, mas, mas malaki ang supply kesa sa dami ng demand. Sa sunod naman, sa presyong mas mababa sa ₱3, mas malaking quantity demanded kaysa sa quantity supplied. Ito ay shortage, kumbaga mas malaki yung demand kaysa sa dami ng supply. At doon na natatapos ang ating aralin. May natutunan ba? Salamat. Paalam.